So, ayun. Hi mga ka-AND. I'm Christine and I'm the admin of Let's Fight Anxiety and Depression. So, sorry kasi medyo maingay talaga yung background. May nadaang sasakyan, may mga ibon, and hindi pa rin kasi dumadating yung in-order ko na lapel. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga naging triggers ko and mga symptoms ko ng anxiety and depression. Ikukwento ko sa inyo. So, yung nangyari kasi sa akin, college pa lang ako, so hindi ko alam kung sobrang madrama lang ba ako or soft-hearted ko, ganyan. Ah, Nagkakaroon ako ng, halimbawa, pag sabi ko sa mga classmates ko, nood tayo ng movie, ganyan. So, pag drama, ang bilis ko maapektuhan, like umiiyak na ako, ganyan. So, akala ko normal siya, ganon. Tapos, nagkaroon ako ng parang, hindi ko matandaan kung 2021 siya or 2022, parang yung mga tips na ganito ko, nag-aano siya, yung parang tinutusok, yung parang maraming siyang tumutusok, na parang medyo makapal. Hindi ko maintindihan. Basta para siyang ganun. Parang di naman siya manhid kasi nararamdaman ko man siya. Pero para siyang makapal, parang ganun. So, anong nangyari nun? Nawala naman siya. Okay naman siya. Tapos, yung panga ko, yung dito ko, ano siya, parang may nakapigil. Tapos yung ngipin ko, para siyang, yung ganun, ganyan siya. Pero, binaliwala ko siya. Tapos the next, parang yung dumating ako sa point na parang naramdaman ko ilang segundo, parang nag-shutdown yung katawan ko. Nasa sasakyan ako noon na parang bigla akong gumanon. Parang nawala yung ano ko. Pero bigla rin ako parang gumanon. So, naging okay din ako noon. Tapos, nag-start siya talaga na lumabas lahat year 2023, December 31, 2023. Sa simbahan ako noon inabutan. So, nung nandun ako sa simbahan, parang doon lahat lumabas yung naramdaman ko. Natakot ako. Parang nag-i-start pa lang noon. Tapos, parang nahihilo ko. Unang symptoms ko yan, nawalan ako ng balance. Tapos, nawalan ako ng balance, nahilo ko, nanginginig ako, nawalan ako ng gana, nagpapalpitate ako, nginig yung buong katawan ko, braso, paa, parang jelly legs ko, yung parang bumabagsak, so parang akala ko potassium, tapos, basta parang kakaiba, nangangapal yung ulo ko, ito, yan, nangangapal siya, dito, tapos dito, hindi ko maintindihan. Sabay-sabay siya nangyayari. Imaginin mo na lang na gano'n siya. Tas pag uwi ko dito, hindi ko tinapos yung mass. Pag uwi ko dito sa bahay, sabi ko, parang kailangan ko lang ng hangin. Tas doon ko unang naramdaman na parang hinihila yung kaluluwa ko. Literal na parang hinihila, gumaganon siya. So sabi ko, natatakot na ako, nagpapanik na ako, hanggang sa parang naging okay ako after ng ilang minuto, ganyan. Siguro mga 20 minutes, 30 minutes. Tapos the next day, January 1, last year, na ER ako kasi umulit siya. Kasi nga, nawawala yung balance ko. Balance ko yung ano ko, parang iniisip ko noon. Kasi nga, hindi ko alam kung ano siya, bakit balance. So, sabi ng, ina-assume ng iba na vertigo, ina-assume ng iba na parang, ano siya, parang baka sa tenga nga, ganyan. So, naghanap ako. Alam nyo ba na ang doktor ko ay ilan din last year? Halos buong taon ako nagpagamot last year. Tapos, ang doktor ko, meron akong dalawang opta, ENT, dalawa din. Internist ko, dalawa din. Meron akong optometrist, meron akong derma kasi tinubuan din ako sa mukha ko noon ng sobrang daming anlalaki na acne. Tapos di ko na matandaan yung iba. So nag-undergo ako ng lab test, ilang lab test yun. Kasi January 7 na ER ulit ako noon. Tapos lahat naman ng laboratories ko ay nag-normal. Tapos yung mga ECG normal. Tapos nakahanap ako ng isang ENT na sobrang hands-on. So, sabi niya sa akin, sige, start tayo. Kailangan mo magpa-x-ray, ganyan. So, sige, x-ray. Tapos, nagpa-x-ray, nakita sa akin, meron akong sinusitis. Baka daw yun yung pinanggagalingan ng hilo ko. So,
pinanggagalingan daw ng hilo ay tatlo yon. Ang pinanggagalingan is mata, tenga, and utak. No? So, natakot na ako kasi nga, ginamot naman. Meron akong pangpatak sa mata, meron akong pangpatak sa tenga, meron akong pang spray sa ilong, yung nasal. Tapos, bukod pa yung ang dami kong antibiotics, ang dami kong gamot talaga, promise. Tapos, yung hilo ko still nandun pa din. So, sabi sa akin is, galing na ako na ng ophthalmologist. Ang sabi sa akin ng opta, malusog naman daw, okay naman daw yung mata ko. Sabi nung optometrist, hindi ko naman daw kailangan magsalamin kasi astigmatism, ganyan. So, hindi ko alam kung saan. Tapos, January din, naramdaman ko na wala akong emosyon. Hindi ako natutuwa, hindi ako nagagalit. Ah, wala talaga akong emotion nun. Tapos, ayun, parang naging open ako. Sabi, di ngayon, before pa ako naging open nun kay mama, sabi sa akin nung ENT, magpaano ka, CT scan. So ngayon, yung CT scan, akala ko kasi para lang siya yung ipapasok ka sa machine, ganon. Yun pala, meron tinatawag na plain, tapos meron din tinatawag na contrast. So yung pinagawa sa akin kasi is contrast. Ngayon, yung contrast na yun, parang kailangan pala nakasedate ka, naka-dextrose, kasi doon papadaan yung gamot. Takot ako talaga, kasi first time ko yun first time kong ano ko. Tapos ngayon, duman ako ng Mendez, sa specialist, and then yon hindi pala pwede yung parang walk-in, kailangan naka-schedule ka rin. So ngayon, nag-chat ako dun sa radiologist, sabi niya, ma'am, bukas pa po yung isang slot na lang po available bukas. Alam mo, nung gabing yon hindi ako nagpa schedule sa kanya. Tapos gabi no, nag-iiyakan lang kami ng mama ko. Kasi syempre doon magi-start 'di ba? Nagagamot ako, tapos parang iniisip ko na parang syempre nag-iisa akong anak. So, parang doon magi-start na kapag may findings, doon siya magsisimula talaga. So, ang nangyari is natulog ako, hindi ako nagpa-schedule. So, tulog ako. Ang usual nagising ko kasi is mga 8, 9, ganyan. Tapos out of the blue, nung umagang yun, nagising ako is 5 o'clock. Tapos parang nakita ko, humawi yung damit ni Papa Jesus. Tapos white siya white. Tapos biglang parang may narinig akong boses niya na pumunta ka dun. Hindi yun masakit. Yun yung natandaan ko talaga. Tapos, hindi ko alam kasi nakukumuha ng lakas ng loob. Kasi takot na takot ako nung gabi na magpapaganto ako, ganyan. Tapos yun, dumiretso kami Mendez. Sinitiskan ako, 30 minutes, wala pa akong 30 minutes sa loob. Tapos, yun, yung result niya, 24 hours. After, sinend yung, yung result ko, email kay Kim. Then, lumabas doon na no remarkable. So, thank you Lord kasi yon. So na-check na yung ears, na-check na yung eyes, tsaka yung CT scan ko, cranial CT scan. So hindi pa rin nawawala yung balance ko, ganun pa din. Ganyan. Parang nandun yung parang kinakabahan ako, wala ko emotion. Tapos may time na umiiyak lang ako kahit nagwawalis ako. Makikisuyo lang ako, may ipapabilaw kay kuya, then sasabihin ni kuya, Tin, eto na, uwi na ako. Sasabihin ko lang, kuya, salamat. Tapos, iiyak na ako ulit, ganon yung nangyari. Tapos, doon ako naging open na baka ang kailangan ko is psychiatrist. Doon na ako naging open na baka ang kailangan ko psychiatrist. Kasi akala ko kapag psychiatrist, parang baka rehabilitation, baka akala ng iba baliw ako, yung mga ganong instances. Syempre po, protektahan mo rin yung sarili mo, ganyan. So ayun, akala nga is di naging open ako sa ko, mama, parang kailangan ko feeling ko kailangan ko psychiatrist. Tapos sabi ni mama, bakit ganyan? Try ko daw makinig ng mga music na masasaya, ganyan, para mabalik ko yung emotion ko. Pero, by the way pala kasi noon, August 7, 2023, nung namatay yung si Inampe, yung tita ko.
and malaking factor siya sa akin. Siguro meron na talaga ako nitong anxiety, depression na ang na-trigger lang is nung nawala si tita ko. Tapos, yun na yun, yung parang doon na nag-start. Kasi August pa lang, year 2023, parang hindi ako nawawala ng ano pala ako. Lagi ako may ubo, may sipon, parang ganun. Lagi, basta parang ganun. Nagkakasakit ako, nag-acid ako, acid reflux, ganyan. Tapos, yun nga, January, nakailang ER ako January last year. Tapos, ang dami kong trauma nun. Buong taon ako last year na naggamot. Buong taon yun. Tapos, yun nga, sabi ko, mama, parang feeling ko kailangan ko na ng psychiatrist. So, sabi niya, hanap siya, nagtanong siya sa mga kaibigan niya, ganyan. Naging open ako. Tapos, sabi ngayon, hindi ko naman alam kung gagaling ako or what. Pero sabi ko dun, noong nakahanap na kami ng psychiatrist, ang sabi sa akin ng psychiatrist, parang akala ko bibigyan agad ako ng gamot or may i-inject sa akin, wala. Pagdating ko doon, sabi niya lang sa akin, hello, kamusta? Anong pangalan mo? Saan ka nakatira? Ilang taon ka na? Ganyan. Tapos nung tinanong, sinagot ko yun. Tapos nung tinanong niya ako, bakit ka nandito? Nung sinagot ko yun, bumuhos yung luha ko. As in, dun ko nakwento lahat. As in, alam mo yung kung gaano ako nahihiya sa ibang tao na umiyak. Ito pang doktor na to, the first time ko lang nakita, pero yung iyak ko sobra, na as if best friend ko. Ganon siya. So, umiyak talaga ako nung umiyak nun. Kasi po, ganito, ganyan, ganyan. Ang dami kong issues. Na ngayon, year 2025, naisip ko na yung palang year last year at year ngayon, para siyang healing year ko. Naghihil ako, parang lahat ng galit ko, lahat ng pain ko, na naungkat siya. Yung nung bata pa ako, naungkat siya, ganyan. And then, ayun, parang sinabi niya sa akin na kasi nga may grief ako. May grief ako which is tumatagal talaga siya ng 6 months to 1 year. So, yung si tita kasi sa nakakaalam, sa inampe ang naging parang tatay figure ko, siya lahat yung sumuporta sa akin, no. So, siguro nanibago ko na ang routine ko kasi ay kasama siya, sila ni mama, ganyan. Tapos biglang 2 weeks after niya ma-hospitalize, namatay. Hindi ko na alam yung kung paano ko sisimulan yung buhay ko. Hindi ko alam kung anong bagong routine ko. Parang ganun yung nangyari. So, dapat rin kasi, 2022 kasi engaged na ako noon. 2023 mag-aayos dapat kami. Yun nga, nawala siya. Last year, bigla siyang nawala. So, yung lumabas din yung sakit ko, yung ganyan. So, hindi ko siya naintindi. And then, ngayong 2025, ang sabi ko, magiging okay ako, ititigil ko yung medicine ko. January, sabi ko, titigil ako kasi alam ko sa sarili ko, okay na ako, ganyan. Not knowing na February 2, ang biglang nawala si ama ay na hospital, then 19 ay nawala. So parang eto na naman, nginig na naman yung buong katawan ko. Nagpapalpitate naman ako, todo yung iyak ko, hindi ko makalma sarili ko, ganyan. So sabi ko, hindi, so balik na naman ako doon sa doktor. So sabi niya is another grief na naman. So another 6 months to 1 month, 1 year na naman yung gamot ko, ganyan. Tapos right after noon, March 10, siguro March 6, hindi ako makatulog maghapon, magdamag 7 hanggang 9 yata yon. March 7 to 9, hindi talaga ako makatulog. Tapos ang nangyari noon, parang March 10, nag-breakdown ako, as in 1 hour ako nag-breakdown, iyak ako ng iyak sa hindi ko malamang dahilan. Tapos, hirap na hirap ako kasi nanginginig ako, umiiyak ako, sorry kay mama kasi I feel failure ako, ganyan. Tapos, nung medyo kumalma akong kaunti, sabi ko, matutulog na ako. Nung gabing yun, matutulog na ako. Pagpikit ko, nakakita ako ng nagtutrolley na batang babae.
Tapos kumalma ako, hindi ako kumalma. Iyak ako ng iyak, tapos umiyak ulit ako. Yung parang, hindi ko alam, nag-attack talaga siya, yung hindi ko makalma. Takot na takot ako doon sa nakita kong yun. So, balik ako, tapos nakakakita ako dati ng mga kabaong, nakakakita ako ng mga ilaw ng patay, ganyan. So, punta ako dun sa psycho ulit, sa psychiatrist. Sabi niya sa akin, ang trigger ko daw kasi nung una, nung una, ang diagnosis sa akin, so ayun, yung unang diagnosis kasi sa akin is mixed anxiety and depression. Kasi parang mixed siya kasi nagwo-worry ako dun sa future ko. Nagwo-worry ako kasi nga nawala na si tita ko. Lagi ako dun lang parang nakasandal. Nasanay ako na siya yung nandyan, tsaka si mama yung mental, financial, um, lahat, mental, financial, spiritual, sila yung nandyan para sa akin. Tapos, bigla nga nawala. So, parang na-trigger din ako kasi nga parang twice akong naiwan nang hindi ako ready. So, naiwan ako ni Papa, naiwan ako ng nainampe nang hindi ako ready. So, yon. Sumunod, nun nga, after March 10 na yon, nag-panic attack ako. Tapos, ayun, nag, um, sabi niya, ang trigger ko daw kasi ngayon is dahil namamatayan ako ng relatives. Kumbaga, namamatayan ako ng pamilya at masakit sa akin yun. Yun yung naging trigger ko. Pag namamatayan ako, at saka pag naiiwan, ganyan. Yun yung mga triggers ko. Tapos, ayun, sabi ko sa kanila, okay, tuloy pa rin ang gamot. Tapos, out of nowhere, biglang parang, syempre, parang dumating din ako sa point na natitense ako pag may ibang tao, natitense ako, even yung sa mga online, di ba, sa messenger meron siya nung parang mga bilog kung sinong online. Feeling ko aatake sila sa akin, natakot ako talaga. So ngayon, ang ginawa ko, lumabas ako ng bahay, nakikitulog ako kung saan saan na kinaate, sa family ko, sa mga pinsan ko, sa lola ko, ganyan. Doon ako nakikitulog minsan. Para iba yung environment ba? Para iba yung environment. Tapos, um, yung isa ko kasing pinsan, ano siya, parang buntis siya, kasama niya yung asawa niya, tapos si ate, kasama niya dalawang anak niya. Tapos ako parang all out ako sa kanila na kung anong kailangan nila, yung involved ako sa kanila. Na yung tipong parang kahit hindi naman na nila ako kailangan, nandun ako. Yung ganon. Kasi sobrang mahal ko talaga sila. And siguro iba-iba nga yung love language. Ako kasi, ang pinaka-love language ko talaga sa kanila is yung andun ako palagi. Support ako sa kanila lagi. Yung tipong sasamahan ko sila kung saan, may pasalubong ako, ganun, parang ganun. Tapos nung moment na yun, nakita ko, sabi ko, hala, na-realize ko na parang hindi ko naman nafe-feel na napapag-iwanan ako. It's more of parang kailan naman yung para sa akin. Parang ganun siya. Kailan naman yung para sa akin. Tapos parang uh, yung lahat ng klase ng pagmamahal, pasalubong, ganyan, salita, kilos, isip, lahat yun. Parang lahat ng pagmamahal binigay ko na sa pamangkin ko, ang service ko, hindi man ako makapagbigay ng sobrang laki na financial, sobrang mahal at sobrang ano ko yung pamilya ko. So, ganun siya. Ganun yung nangyari. So, feeling ko, paano naman ako? Kailan naman yung para sa akin? So, yun naman na naging trigger ko. So, balik ulit ako sa psych. So, ayun, balik ulit ako dun sa psych. So, ang sabi naman niya sa akin, ilang taong ka na ba? Sabi ko, magto-29 po this year. Ang sagot niya sa akin, 29 ka na pala. Hinahabol mo na yung body clock mo, biological clock mo, ganyan-ganyan. Kailangan mo na mag-baby, ganito, ganyan. So, ganun siya, ganun. Yun yung sabi sa akin. So, parang nandun na pala ako sa point na kailangan ko magpamilya, ganyan. So, ngayon, hanggang ngayon ay under medications pa din ako.
Ah, may time pa din na nagkakaroon ako ng tremors, parang ako nahihilo, nanginginig, tulad kagabi or kanina parang feeling ko aatake siya. Gano'n siyang kahirap. So, yan yung mga naging symptoms and triggers ko. So, ayun, yun lang yung muna yung share ko sa inyo. Ang ang mga symptoms at triggers ko. So, ayun. Kailangan ko siyang, tas habang nagpapagaling ako, or habang tinutulungan ako ng doktor ko na i-sort out yung mga bagay-bagay at ako nagte-take ng meds ko, tinatry ko rin yung best ko na i-search kung ano yung pwede pa makatulong sa akin, like home remedy, kung ano yung comfort food ko, comfort drink, kung kanino ako komportableng tao, ganun siya. Hindi kasi siya arte eh, hindi maarte yung gantong sakit. It's more of para siyang hindi mo siya kontrolado. Kaya nga, nag-advise, hindi ako doktor, kaya nga nag-advise ako na, hindi ako doktor, pero nag-a-advise ako at nagbibigay ako ng information through this video na nag-share ng experience ko na just in case meron ka din ito, sana makatulong, no? Sana makatulong. Kasi ang hirap-hirap ng ganitong sakit. Sobrang hirap ng ganitong sakit. Yung tipong hindi ka na normal, pero kailangan mong mabuhay. Parang, pag tinamaan ka ng ganitong sakit kasi, parang you have to recompose yourself ulit. Kaya parang kailangan mo ulit i-compose yung sarili mo na parang kailangan mo mabuhay sa panibagong reality ng buhay mo. Ganon siya. So, may mga times talaga tulog ka, sarap-sarap ng tulog mo, bigla kang gigising na, parang kapos na kapos yung hininga mo. Ganon siyang kahirap. Na minsan lahat tingin mo bago sa'yo, yung kahit alam mo naman yung barangay 9, barangay 5, kahit alam mo naman na lagi mo siyang nadadaanan, pero para siyang bago palagi sa'yo. And even yung mga walls na tinitingnan mo, it feels like para siyang zoom in, zoom out. Sobrang hirap niya. Napakiramdaman mo palagi, nahihilo ba ako? Na nasusuka ba ako? Nag-acid reflux ako? Baka mamaya ganito ko. Ang mahirap din nun, yung trauma mo. Kasi, dati pag may headache lang siya. Ngayon, pag may headache ka, iniisip mo, baka may aneurysm, baka may pumutok na ugat, baka may ganito, baka may ganyan. Pagka ina-acid ka, dati, alam mo lang na kumain ka ng ganito, kaya ka nag-a-acid. Pero ngayon, pag nakaramdam ka na ina-acid ka, hala, wait, teka, ano nangyayari sa akin? Pag umakyat ba to, atakihin ba ako? May ganun kasing instances na ang hirap-hirap intindihin kasi para siyang dugtong-dugtong. No, minsan yung kamay at paa mo parang malamig na mainit, na parang nangangapal, na parang hindi mo maintindihan. Ganun siyang kahirap intindihin. Kaya ang masasabi ko, alam nyo, yun ngang taong may gamot, nahihirapan. Paano yung mga taong walang gamot? Yun yung mga reason kaya ako ginawa yung Let's Fight Anxiety and Depression. Kaya kami nagbibigay ng mga gamot. Kaya kami tumutulong. Basta may reseta. At abot ng makakaya namin. Hindi ko siya ginagastosan ng sobra na sige lahat ng nasa reseta mo bibiling ko, hindi ganun. Tumutulong kami, halimbawa good for 10 days lang, ganyan. Tumutulong lang. Kasi hindi lahat ng may ganitong case kaya kong bigyan lahat. Pero in my smallest way, nagbibigay ako. Sorry, ang haba. Nakaka 30 minutes na ako. So, yun lang yung para sa akin. Ang hirap niyang intindihin. At ang isa pang mahirap, yung taong akala natin nababaliw, ang mahirap sa kanya is naiintindihan niya tayo, alam niya lahat ng nangyayari. Pero ang mahirap, hindi niya alam kung paano niya sasabihin o i-express yung gusto niyang sabihin or yung gusto niyang mangyari. Kasi ang nakikita natin sa kanya, hindi siya normal physically. Pero yung mind niya, alam natin na naiintindihan niya tayo.
Pero pinagtatawanan lang natin sila kasi sala na silang sumagot, sala na silang magsalita, sala na silang mag-express ng sarili nila kasi hindi kasi meron niyang sayad. Yun lagi yung sinasabi natin. Pero siya, bilang tao, yung isip niya, alam niya sa sarili niya na ito yung nangyayari, nasa birthday ako, yung parang ganon. Yun yung mahirap. Kaya as much as possible, nag-share ako ng tips and information paano makakatulong. Yung ganito kasi ang hirap talaga. Hindi ko alam kung maiintindihan ko ng mga taong normal na sasabihin sa akin, arte lang yan ni Tin or arte lang yan ni Christine. Gumagawa lang yan ng video ngayon kasi gusto niya ng views or likes. Hindi. Kasi kung naiintindihan nyo yung mga nangyayari sa amin at nararamdaman nyo, baka sakali maintindihan nyo kami. Kasi ang hirap, pakiramdam mo palagi, mamamatay ka na bukas. Lalo pag meron ka nung referencing ideas. Meron kasi ako nun yung tipong, uy, patay na si ganito ah. Lang, anong kinamatay? Anong symptoms? Ay, kasi ganito daw yung nangyari. Titingnan mo kagad. May ganito ba ako nararamdaman? Ganon siya. Ganong kahirap ang referencing ideas. Hindi mo maintindihan ang sarili mo. Especially, meron din pagka-bipolar. Akala ko ang bipolar, para siyang nananakit. Ganon. May instances. Pero, ang bipolar pala is like yung sobrang saya mo ngayon, mamaya sobrang lungkot mo. Ganon. May ganon kasi ako, yung parang sobrang lungkot ko, to the point na magbe-burst na naman yung iyak ko, ganyan. Ganon siya. Ganong kahirap ang may anxiety, depression. Lahat apektado. Lahat ng, kung sa ano, parang magpa-hospital ka man, magpa-emergency ka man, normal. Pero ang nararamdaman mo, lahat sobrang hirap. Imaginein mo na lang yung pag nagsabay-sabay sa'yo, saan mo ilalagay ang katawan mo. So yun, hanggang ngayon, year 2025, nasa healing ako. And for now, yun na muna yung video natin tungkol sa symptoms and triggers ko. And baka meron ka ring trigger na ganito or may sintomas ka na ganito, pwede kang mag-comment, pwede kang mag-PM sa page, pwede kang sorry sa TikTok kasi ako nag-video at nag-record kasi may filter para din ako mag-aayos. Pero sa TikTok, may part 1, part 2, and part 3 ngayon kasi halos naka 30 minutes din ako. Pero soon, pag marami na rin tayong yung parang nagfa-follow sa atin or try kong mag-live na lang para isang na lang ako. Ganun. Tapos ayun, realize ko nun pala na buong buhay ko pala parang nakikitatay lang ako. So, parang bigla akong nagkaroon ng yung ganong feeling na parang oo nga no, nakitatay lang pala ako. Tapos, yung nangyari, parang yung hindi ko naramdaman nung childhood ako. Taray childhood. Yung mga hindi ko naramdaman noon sa father, para siyang ang kabaliktaran naman niya is parang naging giver ako. Sobra akong nagmahal sa pamilya, sa mga pamangkin, ganun. Parang ganun yung nangyari. So, parang sabi ng isang psychiatrist nung in-interview ako ni Chang Ami, ang nangyari daw sa akin is parang meron akong compassionate fatigue. Kung saan yun nga, na lahat ng hindi ko naramdaman na pagmamahal ay ibinibigay ko ngayon. Ang lahat ng pagmamahal ko hanggang mapagod ako, hanggang walang matira, walang boundaries. Yun yung nangyari pala sa akin. So, compassionate fatigue. Ganon, yun lang. Kasi syempre, habang nagsishare din ako nito sa inyo, and syempre, medyo personal din yung iba, open ako. Naging open ako. Itong sakit na to ay sobrang hirap, pero parang pinapatapang ka din niya unti-unti. Kasi ako dati, yung mga bagay na kaya kong itago, yung mga bagay na
sama ng loob, ganyan. Tinatago ko lang yan sa akin. Yung masama loob ko sa tao, natago ko lang yan sa akin. Kasi ayoko na may kaaway. Pero, iba pala pagka yung katawan mo na ang nag-react para sa lahat ng totoong nararamdaman mo. Iba pag siya yung parang kumilos, yung ganun. Hindi ko kasi siya masasabing arte pero sa tinagal-tagal na panahon, 29 ako, 29 years na yung self-pity ko na hindi ko sinabi ay katawan ko ang naglabas. Kaya ngayon, pag masama loob ko, pag galit ako, nandidirekta talaga ako ngayon ng tao. It's just, hindi naman ako bastos, pero para protektahan ko yung sarili ko at para protektahan ko ang mga mahal ko sa buhay, nagsasalita ako ngayon. Nagtataray talaga ako ngayon, nagmamaldita talaga ako ngayon. Kaya, ayun lang. Ito ngayon yung topic natin, symptoms and trigger. Ayun. Yun lang muna for now, and bukas try kong gumawa ulit ng panibagong video. Sana okay pa rin yung pakiramdam ko bukas para makapagbigay pa rin ako ng tips kung paano makakatulong sa inyo. So, yung mga maaabot ng video na to, sana meron kayong reseta. Try natin kahit good for 10 days lang para bumalik ka lang sa sarili mong pag-iisip, para makapag-isip ka ng tama. And wag matatakot umamin. Ikaw ang unang tatanggap sa sarili mo, kailangan mong tanggapin na may ganito kang sakit. Dahil hindi porke nagpa-psychiatrist ka ay baliw ka. It means lang na kailangan mo na ng tulong para makapag-sort out ka ng mga bagay-bagay. Yun lang. Medyo nahihiya pa ako sa video, pero eto na yun. Tuloy-tuloy na natin. Please like and share. Kung hindi nyo man i-like or hindi nyo man i-share, at least man lang may matutunan kayo. Kasi ang hirap, Mars. Thanks, bye.